May kasama pala si Hazel. Nangaasar na sabi ni Leia. Kaya inirapan ko na lamang ito. Guys, boyfriend ko, si Jordan. Nakangiting sabi ko. Hello, good day. I am Jordan Peter Ledesma. JM, nice to see you again. Leia na maganda, nice to meet you, Jordan. I'm happy because finally Jordan met my friends already. Like what I've expected, they like Jordan from me. My day with friends and boyfriend is so good, and like what we always do, we talk at nag-aasaran, and also, my friends do everything para hindi ma-out of place si Jordan. Love, tikman mong niluto ko. Tawag ko rito. Agad na lumapit si Jordan at pinatikim ang niluluto ko. I smirked at finally, makakaganti na rin talaga ako. Kita kong pagkasira sa mukha niya nang matikman ang luto nito. Nilagyan ko lang naman ng maraming asin ng kutsara kung saan pinatikim ko ito sa luto kong adobo na baboy. Ayos ka lang ba? Masarap? Nakataas ang kilay kong tanong. I want to laugh of his reaction. Hindi ako makapagsalita. O ano, pangit ang lasa? Kunyaring nalulungkot na sabi, kaya't napapakamot siya ng ulo. Ano? Titig na titig kong sabi at naghihintay na sasabihin niya at pinipigilang matawa. Ano, pangit lasa? Pangit nga. Tama nga ako. Di ako masarap pagluto. Nag-e-emote kong sabi sa kanila at sa pagkataranta na mga mata nito. Ano, pangit lasa? Pangit nga. Tama ako, hindi ako masarap pagluto. Ano love? Masarap naman. Masarap luto. Kinakabahan nitong sabi. I want to laugh at di ko nga napigilan ng sarili. Tumawa ako ng malakas. Elti mukha mo, Jordan. Farang tanga. Nahihirapan kong sabi habang siya nalilito. Kaya mas lalo ako natawa. Ha? Ang slow talaga ng lalaking to eh. I love you. Nangaasar ko sabi kaya ngumuso ito. Pinagtitripan mo talaga ako, love eh. Parang bata pa nitong sabi. Pero masarap luto ko. Natatawang sabi ko. Mas lalo itong umuso. Bahala ka dyan, love. Hindi na tayo bate. Imbes na suyuin ito, tumawa lang ako at tinuloy ang pagluluto. Love, tikman mo nga ulit. Ayoko. Nilagyan mo yun ng maraming asin eh. Sabi nito kaya hindi ko mapigilang matawa ulit. Na-trauma na lovey-dubs ko. Hindi. Totoo na to. Promise. Malambing kong sabi. Kita kong pagdadalawang isip itong tumikim pero kalaunan, tumikim ito pero nakapikit ang mata. Ano, masarap? Sabi ko, tumingin to sa akin. Di pa yata nawala ang asin sa lalamunan ko, love eh. Ang alat pa rin ang nalalasahan ko. Kinakabahan itong sabi kaya't natawa ko. Yaan mo na. Pakianda ng mga plato sa mesa, pogi. Agad naman tong sumunod na nakangiti. Nilagay ko ang adobo sa lalagyan. At tinala sa mesa. Natapos na nga kaming kumain at may nakita akong TikTok na uso ngayon, yung pogi, sige na. Napangisi ako at agad tinignan si Jordan na nanonood ng TV. Love, mahimbing kong sabi. Agad tong lumingon, kunot ang mga noo. Ito ang bagay na sumayaw sa pogi, sige ka na. He? Yes, love? Malambing din itong sabi at agad na lumapit sa akin. Tingnan mo. Sabi ko at pinatingin sa kanyang TikTok na pogi, sige na. I saw him. Naparinoktot, napakamot sa ulo. Parang alam na niya ako nang ipapagawa ko dito. Love, kinakabahan naman itong sabi. Tumingin ako dito at gumuso. Sayawin mo, please. Malambing ko sabi. Napakamot to sa ulo at gaya ng inaasahan ko pumayag ito. Sa sala kami nagsimula at kaya na nasa video, binigyan ko to ng pera. Pagkasabi ng pogi, sige na. Nagsimulang kumanta at sumayaw to ng mala Adonis. Gumaywang-gewang siya sa harapan kaya't napanunok ako. Nagkamali ata akong pasayawin siya ng ganito. Sa kwarto naman, sabi ko at agad umakyat. Kamat ulo lang tong nakasunod sa akin, bigla akong kinabahan. Nang makapasa kami sa kwarto, sinimulan ko siyang videohan. Bigla itong nagkabad ng damit kaya't nakitang abs niya habang sumasayaw pa rin. Sexy itong sumayaw habang ko hindi maalis ang titig sa katawan nito. Lumuluhod pa to sa kama ko at doon gumiling ng gumiling. Nabigla ako dahil sa paglapit itong nakangisi. Love, tapos na ang kanta. Sabi nito at saka ko lang na-realize tapos na pala ang kanta sa TikTok.
Bakit parang namumutla ang baby ko na yan? Pangaasar nitong sabi habang nilalapit ang hubad niyang katawan sa akin. Ramdam ko pinagpapawisan ako dahil sa boses nitong sobrang sexy. Bakit namumulang baby ko na yan? Sabi ulit nito at di man lang ako nakapagsalita. Ang sarap punahin nitong lalaking to eh. Tumitig ako sa mga mata nito at bigla na lang ako nakaramdam ng uhaw dahil sa pagtitig nito pabalik. Habang papalapit siya, lunok ako ng lunok. I cannot move my body because of his stare until 1 inch na lang ang layo namin sa isa't isa. I feel his thinner hands in my cheeks kaya't napapikit ako. Mas lalo nakaramdam ng init sa katawan. This man, he's making me turned on. Why? Affected? Malanding sa amin ito sa tenga ko kaya't napapikit ako. God, even his voice is so nakaka-turn on. I am not. Malakas kong sabi bago siya tinulak but hindi man lang to natinag. Bakit nauutal ang baby ko? Tunog pangaasar pero sexy pa rin ang boses. Bakit ba lahat na lang sa lalaking ito sexy? Maybe his big man is sexy too? Why did you think like that, Hazel? Shut your bibig kaya. Sabi ko at malakas itong itinulak. I heard his stuff bago ko tumakbo pababa. That man, he's getting into my nerve. Inis kong bulong at nagpapadyak sa sala. Hey love, you're the one who started it. Sabi nito pagbaba kaya tinignan ko to gamit ang masamang tingin. Anong ako? Hoy, for your information, pinasayaw lang kita. Hindi ko sinabing lumandik at landiin mo ko. Inis kong sabi dito na parang mag-aaso na sa galit ang ilong ko. Sabi ko nga ako may kasalanan. Pagpapakumbaba nito kaya inirapan ko siya. Pero nilandi ba talaga kita? Dagdag na sabi pa nito habang nakangisi. Akmang babatuhin ko siya ng vase nang nahawakan ko pero agad tong tumakbo. Love naman eh, joke lang oy. Sigaw nito. Di ko siya pinansin at pumunta ng kusina na lang para uminom ng tubig. Love! Ulit itong sabi. Nalilito kung lalapit ba siya or hindi. Huwag mo kong kausapin Jordan ha. Baka iba to kasi yung hawak kong baso. Inis kong sabi. Ayokong kausapin siya kasi nahihiya ako. Love naman. Nagpapaawa nitong sabi. Sinamaan ko lang siya ng tingin. Nag-iwas naman siya at napanunok. Under sa akin. Takot. Umalis ako sa kusina at dinaanan lamang siya papunta ng sala. Agad akong naapo sa sofa at tinitingnan si Jordan sa gilid ng mata ko. I saw him. Kamot ang ulo at di mapakali kaya't napanguso ako. Feel ko ang sama kong jowa. Love? Ngusong sabi ko. Agad tumingin sa akin si Jordan at nag-aalang ang ngumiti. I think he is scared sa akin na tumingin. Sorry, galit ka sa akin, love? Parang maiiyak kong sabi. Agad naman siyang lumapit at umupo sa tabi ko. No, of course I am not mad. Bakit naman ako magagalit, Malambing nitong sabi habang nilalagay niya ang mga buhok sa gilid ng aking tenga. Galit ka eh. Ayaw mo na sa akin, love? Feel ko kasi ang sama kong girlfriend. Parati kitang inaaway. Mahina akong sabi. Nagpipigil umiyak. Hindi ako galit, okay? And also I understand you and you're not a bad girlfriend sa akin, okay? Mas gusto ko kayang inaaway mo ko kasi ma-feel ko talaga na love mo ko. Ngiting sabi nito kaya ang mga luhang palabas sa mata ko di na natuloy. Back off muna ang luha. Talaga, love mo pa ako? Yes, I love you until my body won't reincarnate again, he said while still smiling. I love you too, love. Malambing kong sabi sa kanya. Days haven't passed and now is the day I leave my boyfriend and siblings again. Half of me is sad because I leave him again, but half of me is happy because finally, I have my second movie and interview sa Tonight with Boy Abunda. I'm scared to interview because knowing Kuya Boy, super nakaka-pressure yung mga tanong niya. Love, ready? Napabalik ako sa realidad dahil sa boses ni Jordan. I looked at him and nodded. Mamimiss kita, lalabs ko. Malambing ko sabi. My siblings did not come sa paghatid sa akin. Pati friends ko, they have a school today. At di sila po pwede mag-absent because they are a college student. I'm going to miss you, love. Do not forget to eat, rest, and do your best. But always remember that your health is your most priority, okay? Paalala niya pa sa akin. I smiled at him bago tumingkad at tinalikan siya sa labi. You're wearing your mask, mahal. Sabi nito at saka ko lang na-realize na may suot pala akong mask. Kaya pala walang labing dumampi sa akin.
Oh, I forget. Kiss me sa pisngi na lang? Pagpapakute kong sabi. He just chuckled bago yumuko at tinalikan ako sa pisngi at noo ko. Bibisitahin kita doon, love? I-promise me. But your school, mahina kong sabi. I can visit you because I'm a model, you know. Meron na namang project, sabi nito. I cannot help but to feel happy and proud. He did well. My man is talented and wise na kaya niyang pagsabay ng pag-aaral at pagiging model niya. Congrats, mahal. I am very proud of you, mahal. Masaya kong sabi bago to yakapin. You too. I think you need to go at baka pigilan kita rito. Sabi nito, kaya kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Tsaka natawa. Okay, aalis na ako. Ingat kayo, mahal. I love you. Sabi ko bago ko tumalikod. And when I left, my tears fell down. I know maraming po pwedeng mangyari sa relasyon naming dalawa at sa mga taong po pwede kong makita sa Manila. I'm knowing na pwede lang mabalik ang trauma ko. They are my family, but why am I freaking scared of them? I always said they're still my family. Maybe they have the reasons why they left us at sumama sa bago nilang pamilya. I always said those words, but deep inside that words are already killing me. That even my younger brother and Jordan cannot heal me. Pagising ko, palanding ng eroplano. I brought my baggage at pagkababa ko, naamoy ko ng hangin ng Manila. This air is new to me and this is my first time na nakaapak sa Manila. I looked around and I saw my manager waving his hand on me and I saw Miss Lopez after him smiling. Kaya pala may something kay Mr. Macapagal. He is with Miss Lopez pala, ha? Good. I cannot finish my words kaya tinignan ko ang relo ko. It's already afternoon na pala. Good afternoon po, agad kong sabi. Good afternoon, let's go. We will eat before we bring you in the condo, Miss Lopez said. I wonder why Miss Lopez is here. Di naman sa ayaw ko sa kanya, ang sa akin lang ay pasukan at may something fishy talaga sa dalawang to. Yeah, thank you sa pagsundo at sa palunch ninyo. Mr. Macapagal just nodded bago kinuhang bagahe ko. Pinasok sa loob ng sasakyan. Tinitigan ako ang dalawa kahit nasa likod ako. Naramdaman ko talagang spark sa kanilang dalawa at bagay sila. Mr. Macapagal is handsome. Mataas, makisig ang katawan, matangos ang ilong, and his eyes ay ang itim nito. Common eyes like me. While Miss Lopez is beautiful, ang ngiti niya ang ganda nito. She has dimple too. While looking at them, bigla ko naalala, si Jordan. I miss my man. Naisipan kong tingnan ang video ni Jordan sa TikTok ko. I don't want to post it kasi gusto ko ako lang may copy nito. While watching, biglang nag-appear ang tawag sa akin ni Mr. Macapagal. I answered the phone. Hazel, get ready. I'll pick you up for the interview tonight. Sabi sa kabilang linya. I just said him, yes, before he ended the call. Hours later, at ngayon naghihintay ako para sunduin. I cannot help nakabahan because first time kong magkaroon ng interview. Even kapag rehearsal na ako, sa mga tanong ni Kuya Boy, meron pa ring 50% possibility na may dagdag tanong si Kuya Boy na wala dito. I just wish, sana hindi about sa love life ko because Mr. Macapagal said earlier na kailangan kong i-deny si Jordan kapag tinanong ako. And I won't do that. Miss Hazel. Napabalik ako sa ulirat nang may tumawag sa akin sa labas ng pinto. At base sa boses niya, it's Miss Lopez, or should I say, future Mrs. Macapagal, because I think Mr. Macapagal is the one who gave her an engagement ring. Good evening po, magalang kong sabi pagbukas ng pinto. She looked at me from my head to foot at nakaramdam ako ng konting hiya. Nakasuot ako ng fitted v-neck dress kulay red hanggang legs ko at nakorba ng dress na itong aking Coca-Cola katawan, pati puwet at kalakihang dibdib ko. You're beautiful. The dress suits you very well. Puri ni Miss Lopez sa akin. Nahihiya akong umiti dito pero hindi pinahahalata. I need to be formal in front of everyone and I can do that because I'm a best actress. Thank you. Appreciate kong sabi dito. We arrived at the exact time. I already saw Carl na nakatingin sa akin habang may ngiti sa labi. I smiled back and waved my hand before pumunta sa kanya. Hi, beautiful woman, he said kaya ngumiti ako sabay irap and flip my hair. I know. Thank you, handsome Carl, but my boyfriend is more handsome than you. Sabi ko kaya't napahawak siya sa dibdib niya na ikinatawa ko. Grabe to.
Parang umangal ako Sakit na sakit itong sabi. Ready? Minutes from now tatawagin na kayo. My smile fade at napalitan to ng kaba. Yeah, we're ready. Thank you, miss. Si Carla ang sumagot sa kanya. The girl left at naiwan kaming dalawa. Are you okay? You look so nervous. Alala nitong sabi. Kinakabahan lang. Uminom kasi ako ng kape kanina. Ang heartbeat ko ngayon hindi na normal. Nabigla ito sa pagmura ko pero kalaunan, natawa lang din. Let's welcome our beautiful and handsome guest, Miss Hazel Joy Palma and Mr. Carl Harold Estrada. I heard the host get napahinga ako ng malalim. Pumikit bago sumalang sa entablado. Naglalakad kami habang nakapulupot ang kamay ko kay Carl while his another hand nasa bewang ko. We smiled sa mga tao hanggang napunta kami kay Kuya Boy. My heartbeat is not normal right now. Mas malakas pa to sa kabang may asong humahabol sa akin. Kumalas ako kay Carl at ganun din ang ginawa nito. Nagsigawan pa rin sila and I saw sa mga tao, meron silang combination sa name namin ni Carl. Thinking about that, naalala ko si Jordan. I know he is freaking jealous right now, but I know he will understand. Hailey! Hailey! Ang buong lugar napupuno ng sigaw na yon. Wala akong nagawa kundi gumiti, but I'm still happy because marami ang sumusuporta sa amin. Magandang gabi! I and Kel shout sa sobrang saya ko dahil hindi ako pumiyok. Pagkatapos namin sumigaw, nagsigawan ulit sila, even kinakabahan ako. Hindi pa rin nawawala ang saya at mas nakakalamang pa ang saya kaysa sa kaba. I looked at the crowd and I saw him. I saw his eyes kahit nakamask ito and I know na siya yon. My Jordan. Ngumiti ako sa kanya. Ilang bati pang naganap until Kuya Boy start to ask us a question at wala sa rehearsal kong question na una niyang sinabi. So, Miss Hazel, do you have a boyfriend? Unang tanong para akong hihimatayan. I gazed at Carl bago sumagot. Yes, Kuya Boy, I have. Di nagdadalawang isip kong sabi. Ang mga fans naman sumigaw, halatang kinikilig. Tiningnan ko ang gawi kung nasaan si Jordan. Kahit nakamask ito, I know he's smiling because of his eyes. How about you, Mr. Estrada? Do you have a girlfriend? Carl gazed at me before he answered. Yes, Kuya Boy, I have. At dahil sa sagot ni Carl, mas lalo nagsigawan ng mga tao. They think pagjowa kami ni Carl. Is your girlfriend and boyfriend here? Kuya Boy asked again. Yes, Kuya Boy. Halos sabay naming sabi kaya't nagsigawan ng mga fans. I know that Carl does have a girlfriend pero hindi ko alam na nandito rin pala. Oh, wag na tayo dyan at medyo halata naman ko sino. Kuya Boy teased us kaya't natawa kami ni Carl. San kayo una nagkakilala? I supposed to answer him pero naunahan ako ni Carl. In Albuera, Leyte, Kuya Boy. We met there with your friends. Sabi nito. I cannot really remember. Kaya pala familiar siya sa akin. Miss Hazel, pwede bang ikwento mong first encounter niyo ni Mr. Carl? Asar nitong sabi kaya't natawa ko. Sure! Why? It's not hard to remember. Lalo na't si Carl ang pag-uusapan. Sabay sabi ko dito kaya't mas lalo namang nagsigawan ng mga tao. Kilig na kilig. Hailey! Tumingin ako sa mga tao. Hindi pala. Tumingin ako kay Jordan. My friend. Nagaya ng pumuntang gym and I know maraming tao doon. Kasi may nagbabasketball ng mga pogi. Kasama na si Carl doon. Huminto ako at nagtawa. Nagsigawan naman ng mga tao. Bumili kaming fishball. Di naman kasi ako mahilig manood ng basketball kaya hindi ako tumitingin. After ng basketball, merong kumaway sa isang kaibigan ko at kaibigan din yon ni Carl. Natawa ako at naalala ang dati. Inasar pa namin sa Leia that time. Lumapit sila Carl sa amin. Nakangisi, halatang gustong lumandi. Kidding aside, we all laughed sa sinabi ko. Totoo, mahilig talaga si Carl sa mga girls. I laugh. Naalala kong asaran nilang dalawa ni JM. Dati lang naman, nagbago na kaya ako. Ngumuso ito pagkasabi. Oh my God! Nagbago dahil sa'yo, Mema. Hihimatay na ako here. Sigaw na isang fan cat napalingon ako rito bago umiling at natawa. Nagbago because? Kuya Boy asked again. Because of my special someone. Sabi nito habang nakatingin sa akin bago tumingin sa mga tao. Tinignan ko kung saan siya nakatingin and I saw a woman smiling from ear to ear and eyes to eyes. How about you, Hazel? Your love life? Tinignan ko siya. Sobrang saya, Kuya Boy. Lalo na kapag crush mo tapos naging jowa mo na.
I laughed, nakitawa rin sila. If papipiliin kayo, love or career? Nagtitigan kami ni Carl. Kuya Boy's question is so... We all know that having a girlfriend or boyfriend can break your career, lalo na kapag ito'y wala sa spotlight. Mabuti na lang talaga sikat si Jordan. So I'm thankful because my boyfriend is on the spotlight. Ngising sabi ko sabay tingin kay Jordan habang nagsisigawan ng mga tao.